Kumusta mga idol, sa GR Palinto muling nagbabalik upang talakayin ang usaping pangkalusugan at karagdagang impormasyon. Ngayon ay ating alamin kung ano nga ba ang lunas ng kanser at paano ito nabuo. Kaunting paalaala, kung takot ka magpunta ng doktor dahil sa kakulangan sa budget, mangyari lamang na subukan ang mga halamang ito ay walang halong kemikal at sadyang natural na gawa ng kalikasan. Ngunit mag-ingat lamang, huwag lumabis dahil ang lahat ng sobra ay nakakasama din sa kalusugan. Maging mapanuri sa paggamit kung anong klaseng herbal ang nararapat sa sakit. Ngunit ang mga halamang gamot ay sadyang natural at mainam na panggamot sa maraming sakit. Ang kanser na kilala sa palagamutan bilang maliganteng neoplasma ay isang malawak na pangkat ng iba't ibang mga sakit ng lahat ay sumasangkot sa hindi na regulang paglago ng sihay. Sa kanser, ang mga sihay ay naghahati at lumalago ng walang kontrol. Ang kanser ay maaari ring kumalat na tinatawag na metastasis sa mas malayong mga bahagi ng katawan sa pamamagitan ng sistemang limpatiko o daloy ng dugo. Mayroong mga 200 iba-ibang alam na mga kanser na dumadapo sa mga tao. Bukod sa tao, ang kanser ay isa ring pangunahing sakit ng mga alagang hayop, kabilang ang mga aso at pusa. Sa isang pag-aaral, 45% ng mga asong umabot sa 10 taong gulang o mas matanda rito ay namatay sa kanser. Ang pagtukoy ng sanhi ng kanser ay komplikado. Maraming mga bagay ay alam na nagpapadagdag ng panganib ng kanser, kabilang ang paggamit o panglanghap ng tabako, ilang mga hawa, kawalan ng gawaing pisikal, katabaan at mga nagsasanhi ng polusyon sa kapaligiran. Ang mga ito ay direktang kuminsala sa mga kamana o sumasama sa mga umiiral na pagkakamaling namamana sa loob ng mga sihay upang magsanhi ng sakit. Ang tinatayang 5 hanggang 10% ng mga kanser ay buong namamana. Ano-ano ang mga prutas na panlaban sa kanser? Narito ang ilan sa kanila. Una, guyabano. Ang guyabano ay kilala rin bilang soursop sa gravula. Ito ay may mapait na lasa at malambot na laman na may maraming buto. Pangalawa, mangga. Ang mangga ay isa sa pinakasikat na prutas sa Pilipinas. Ito ay may matamis at masarap na lasa at makatas na laman na may iba't ibang kulay depende sa uri. Pangatlo, papaya. Ang papaya ay isa pang prutas na madaling makita sa Pilipinas. Ito ay may mapulang orange na laman na may maraming buto sa gitna. Pang-apat, avocado. Ang avocado ay isang prutas na may makatas at mantikilyang laman na kulay berde o dilaw. Pang-5, saging. Ang saging ay isa sa may pinakamura at pinakaabandonanteng prutas sa Pilipinas. Ito ay may matamis at malambot na laman na kulay dilaw o puti, depende sa antas ng hinog. Hanggang dito na lang mga idol. Kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, mangyari lamang na palike at follow naman para sa pagpapalaganap ng higit pang impormasyon. Maraming salamat mga idol, hanggang sa muli.